September 14 po ito nangyari, alas 12 po ng tanghali sa may Barangay Bigo, Pagbilao, Quezon Province po. Ang nakabangga po, andyan po ang ay isang detalye. Ford Everest na plate number DAF 1846. Actually, meron tayong litrato. Pero si tatay ngayon ay nasa hindi mabuting kalagayan, ano? Pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano at paanong nabangga ang tatay mo? Ang nakikita ko lang kasi dito, meron kasing litrato dito, ano? Opo. At mukhang makitid ang kalsada, pero kasya naman ang dalawang sasakyan. Yes po, yes Ang po, tatay mo ay anong ginagawa dito sa gilid? Nagtataga po ng kahoy. At si tatay ay nandito banda. Ayan, nandito. Dito banda. So wala siya sa kalsada. Malayo siya sa kalsada. At yung kotse, yung sasakyan, ay galing sa kabilang side. Papuntang ganun. Tapos, lumihis ng ganyan at doon tinamaan si tatay. Opo. At ang katwiran, attorney, Ang katwiran ay may iniiwasan daw, ayan na yung litrato, may iniiwasan na tricycle. tricycle. Yes po. Yun po yung nandito sa kanang gawi po. Yan mga ba yung kapatid. tricycle na iniwasan? Opo, sidecar po. Oo. Malayo. Malayo naman. Alam mo ako, duda ko baka mamaya may may ginagawa o hindi nakakonsentrate. Ang nakapangga ay na nagmamay-ari rin nung sasakyan ay isang nagngangalang Wendy Calyaw. Okay? At ito naman, nadala naman yung tatay mo sa ospital. Siya po ang nagdala. Siya rin naman ang nagdala. Okay, nadala naman, natulungan naman. At ano ang kalagayan ng papa mo ngayon? Nasa ospital pa din po siya nakakonfine. Naka-confine. Siya ba ay may muwang na Meron naman. nakakakilala? Oo. Ano ang nangyari sa kanya? Ano ang mga bali sa may bali sa Nabali katawan? po yung balakang niya. Balakang ang nabali. Nakakalakad siya? Hindi. Hindi po. Hindi siya nakakalakad. So sa ngayon, ito rin ang mga litrato na nakuha natin ay nakaratay pa, nakahiga ang papa nyo. Magandang hapon po, ma'am. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Nandito po sa amin ngayon yung anak ni Antonio Bustila na nasagasaan, na aksidente. Ito siya last September 14. Nangihingi po siya dito ng tulong sa amin kasi mukhang yung nakabangga po ay hindi naman, tama ba ako, Jean Marie? Tama. Hindi tinutupad o hindi tinupad ang kanilang pangako tungkol sa tulong sa pagpapagaling at pagpapagamot ng tatay nila. Familiar kayo, Major, sa kaso na ito? Actually, ma'am, sa pag-uusap po natin ngayon, ay ang parehong panig po ng sinasabi ninyo ay wala pong dumulog sa aming himpilan. Wala pa? Okay. Wala pa po. Ito po ay nangyari po yata sa pagkakarinig ko po sa on air ay Yes. sa Barangay Bigo at Oo. maaari po na sila ay nagkasunduan sa barangay. Nagkaroon nga ito ng paghaharap sa barangay. Ang gusto po niyang mangyari ay di ba po uoperahan yung tatay ko. Mhm. Kailangan po namin ng 70K. Ang gusto po niyang mangyari, kalahati lang po ang ibibigay niya. Ay hindi po namin kaya yung kalahati. Wala po kaming pagkukunan. Nasaan ba ngayon naka-confine ang tatay ninyo? Sa QMC po. Quezon Lucena. Medical Center. Opo. Okay. Yung 70,000 na yon, sino ang nagsabi? Yung na, doktor po mismo. Yung doktor mismo na yun ang kakailanganin. Tinawagan po namin. Oo. So, ang ibig mo lang sabihin ngayon is kulang ang ibibigay. Okay. Ma'am, Kap? Ma'am, bali po ang napag-usapan doon, kaharap po yung kapatid niyang dalawa, Oo. ay magbibigay po ng 35,000 si ma'am para po sa operasyon. At Okay. yun nga po, paglalabas na po, siya pa rin po ang magbibigay ng mga billing ng hospital. Okay. So, ibig sabihin, pauna lang yung 35,000. Wala po siyang sinabing ganun. Ay, hindi po. Yun po talaga ay, ano po, Yun na po yung nagbigay na po ibibigay. na rin po si ma'am noon ng pagkakaalam po ng nasa 24 daw po. Tapos po ay iba pa po yung gamot na ang alam ko ay ibinibigay pa rin po para dun po sa pasyente. Kap, so ibig sabihin, nung nagharap-harap sila, tinanggap naman ito nung representante. Ay, ma'am, Nung representative. Sino po? Ay, alin po ma'am ang tinanggap? Yung 35 po? Oo, yung usapan, yung inoffer.
Ay, hindi po ma'am. Sapagkat sabi po nung dalawang magkapatid, tatanungin pa nga daw po yung iba pa niyang kapatid. Kaya ang sabi ko, Okay. sa susunod na usap, sana ay kayo ay pagdesisyonan niyo na kung ano ba Oo. talaga yung Okay. mapag-usapan. So ibig sabihin kulang pa ang pag-uusap. Ma'am, na-check ba natin may driver's license po yung driver, yung nagda-drive, si Ma'am Wendy? Meron po ma'am. Ang alam ko po, meron. Hindi, nakita niyo po? Na-present po ba ang mga dokumento? Kasi actually, technically, dapat sa police natin ito ipinasa, no? Dapat meron, kasi may police report dapat para makuha rin yung driver's license, tapos yung rehistro ng kotse. Yes, ma'am. Oo. Tama po. Major Charlotte, tama ba ako na yun yung protocol, di ba? Pag merong aksidente, Ay, ma'am. Oo. Kung nagkaroon po ng ganito ng mga insidente, dapat po ay pinagbibigay alam po sa amin upang po ang kanilang kasunduan ay atin pong mapanotaryo din po at magkaroon po tayo ng tamang proseso. oo. So dahil wala pa nga, hindi pa nga ito na naibigay sa PNP, palagay ko ang dapat natin gawin ngayon, Shari, ay ibigay muna natin itong kasong ito at iano natin sa PNP, sa police station. Ma'am, Oo. galing na po kami doon nung Monday. Saan? Nung last Monday sa police Oo. station. Itinaboy po kami sa barangay. Tapusin daw po muna yung usap na yan. Ay, sandali lang. Tanungin natin. Major Charlotte, ano bang ano nito? Ano ba ang dapat dito? Ang akin lang po ay bumalik po si Ma'am Jean Marie dito dahil sa akin pong pagkakaalam ay hindi ko pa po siya nakakadaupang palad. Okay. Si COP naman na Chief of Police na ito. Ano, Kung sino man ang nakausap ninyo doon, wag na ninyong pansinin yun. Si Chief of Police na ang kausap natin eh. Pinapabalik kayo ni Chief of Police. yes po. Oo, dahil ito na yung proseso. Ha? Yes po. Huwag kang Kung ano mag-alala. naman po ang maitutulong Oo. natin, ma'am, sa ating pong parehong partido. Yes. At kung sila naman po ay nagkakasundo, kasi sinasabi naman po ni Yes. Kapitana po ay meron po silang kasunduan. Yes. Eh di yun po ang ating ilalagay po sa kanilang kasunduan kung sila magkakasundo Oo. po. Kasi mukhang nakikita naman natin na humarap naman doon yung naka-aksidente pero wala ka doon, di ba? Dalawang kapatid lang tapos hindi makapag-desisyon yung dalawang kapatid. So mukhang major parang ang kailangan yata dito is to have all parties involved talaga present. Tapos Yes, ma'am. dalhin na rin Kailangan po talaga magkaharap po sila, ma'am. Oo. Para po kung ano po yung mapagkasunduan nila. Especially po na yung ating biktima po pala ay nasa hospital pa rin. Yes. At saka, ano naman yan, meron namang proseso talaga yan. Check yung driver's license, check yung rehistro, tapos pananagutan kung ano at ano man. Ma'am, baliktad nga po ang nangyari eh. O, ano nangyari, Jean? Ang nangyari po, siya po yung nag-report sa police. Tapos may pumunta na pong police sa ospital. Oh, Tapos inano po niya si tatay, inimbestigahan. Binidyohan po niya. binidyohan yung tatay mo. Oo, ni Miss Wendy rin po, tapos ng police. May pinapirma? Hindi po, binidyohan lang po. Binidyohan lang. Sino kayang pulis yun? Ryan po, Ryan Lacerna. May Ryan Lacerna ka ba dyan, Major? Yes, ma'am. Meron po akong Ryan Lacerna na currently nakasick leave po simula po nung Sabado. Oh, nakasick leave eh. Kailan pinuntahan? Nung last week po. Last week. Okay, pero walang ni-report dyan sa inyo, ano, Major? Wala kayong record? Wala po sa akin, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Mukhang kailangan si Major Charlotte na ang mag-ano nito. Mukhang may ganap. Ma'am, isa pa po. Kasi mukhang may ano yata person of consequence yata itong pamilya ng nakabangga. So baka naman. Sabi po ni Miss Wendy, kami po idedemanda niya kasi po nag-post po ako pero wala pong pangalan. Nanghingi lang po ba ako ng tulong kasi nga po si tatay nasa ospital, wala po kaming kakayahang Oo. tustusan yung pangangailangan niya. Oo. Sabi niya idedemanda daw po ako. Wala naman pong pangalan niya na ano. Ay ngayon may pangalan na. Wala po. Wala din po. Ngayon may pangalan na. O sige. Ano lang ito, mukhang alam mo masusolve ito ni Major Charlotte. Yes, Zahid. ma'am. Yes, ma'am. May proseso Dapat ito. talaga po, Ma'am Jean Marie. Yes. Oo. At sasamahan ka ng aming mga staff dito para mapakita rin lahat ng mga ito kumpleto kami Major Charlotte ng ng mga photos at saka meron rin yung tungkol sa pagdinig doon sa barangay. Hindi naman ito opposing So magtutulungan barangay at ang Kapulisan, ma'am. ang kapulisan.
Okay? Yes, Huwag kang po. mag-alala. Mukhang Major Charlotte, natatakot itong pamilya ni Antonio Bustilla kasi syempre walang-wala sila tapos ang nakasagasa o ang naka-aksidente, medyo may sinasabi. Pero hindi naman natin sinasabi na hindi sila tutulong. Mukhang nagbibigay naman ng tulong. Parang kailangan lang ng mas maayos na Napag-usap. pag-uusap. At yung Opo. sinabi ni Major Charlotte na lahat ito ay kailangan naka-record. Yes po. Yan. Oo. Okay? So, relax lang. Okay? Opo. Ano naman po yan, ma'am? Rest assured po na atin po nga alamin ang lahat po ng detalye at paghaharapin po natin ang parehong partido upang Yes. maayos po Hindi na kanilang po sa kung ano pong barangay. kailangan. Hindi na sa barangay. Dito tayo kay Major Okay Charlotte. Ha? Dapat kasi sa tanggapan talaga ni Oo. Major Charlotte talaga dinala hindi sa barangay. Oo, ay- Pang-pulis na po ito, Yes, ma'am. madam. Ay, kaso Opo. nga po, ma'am, tinaboy po kami Ayun sa nga po, barangay. pero madam, yun nga po, uulitin Huwag kayong natin. mag-alala. Nandyan na po si Major Charlotte. Si Major na po ang harap sa atin at mag-aayos po nito, ma'am. Okay po? Yes. Sige po. Siguro si tatay po, saan po ba naka-hospital? Sa tatay? Quezon Sa Quezon Memorial po. Memorial Circle. Public po ito, Quezon Memorial Center po. Public po ito, Opo, ma'am. Okay. public. Ay, Sige, Government. Opo, government. Sige po, ma'am. Yan po ay kailangan na po kasing maoperahan. Mm-mm. Okay. Kaya po- Sige po. Malaman natin, madam, i-invite naman din po nila Major, sila Ma'am Wendy para yun nga po magkaroon kayo ng pag-uusap, ma'am, ha? Sige po. And sige po, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Para po Sinusubukan sa ibang rin po. natin tawagan sana si Ma'am Wendy Calyaw, no? Pero ringing lang. Opo, attorney. Opo. Sige po, ma'am. Kausapin po namin kayo, ma'am, sa kabilang studio, ha? At aasistihan po namin kayo sa tanggapan po ni Major. Salamat Thank you po. po. Yes. Thank you. Opo, ma'am, Police Major Charlotte Fiesta Zahid, ang acting Chief of Police po ng Pagbilao, Quezon. Ma'am, maraming salamat po at mabuhay Yes, po ma'am. kayo. Maraming salamat, ma'am. din po, ma'am. At gagawin po natin ng tama ang ating trabaho. Yes, Mabuhay po ma'am. kayo. Salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you Salamat po. At Chairwoman Glenda Luna ng Barangay Bigo, Pagbilao, Quezon Province, maraming salamat Salamat din po, ma'am. Kap. Maraming salamat din po, ma'am.